What's up mga Lod? So ngayon, papakita ko lang sa inyo paano ko kinabit yung headlight grill ko para sa aking Yamaha XSR 155. So papakita ko lang sa inyo dito kung paano yung mga diskarte ko sa yung mga other tips para kung paano ko siya kinabit sa yung mga problems na na-encounter ko along the way. Since ang gamit ko kasi dito is universal na grill. Hindi siya specifically built para sa XSR na plug and play na lang yung gagawin mo. Kaya ipapakita ko dito yung mga counting modification na ginawa ko para magkasya siya dun sa XSR natin. Madali lang naman to, very basic, madaling sundan. So kung gusto nyo mag DIY, watch nyo lang tong video na to. Una natin babaklasin dyan is yung holder nung headlight natin dun sa gilid. Kung makita nyo, tatlo yung nuts dyan, pero dalawa lang yung tatanggalin natin dyan. Kasi yung isa dyan, yung nasa pinakaunaan is fix yan. Hindi natatanggal yan kahit anong pilit yung gawin mo. Yan yung unang pagkakamali ko dyan. Pinipilit ko siyang tanggalin. Pinipwersa ko siya, so buti na lang hindi siya nasira. Late ko na kasi na-realize na hindi pala siya natatanggal. Pag natanggal nyo na yung dalawang nasa likod, ayan, pwede nyo na lang siyang hatakin. Hindi nakascrew yung nasa unahan yan. So ayan, babaklasin lang natin yung magkabilang side. Tapos, pinit ko na dyan yung grills ko. So, yan yung unang problema ko. Hindi siya kasya. So, nung una, akala ko na-scam ako. Pero bigla ko naalala, universal nga pala yung binili ko. So, para magkasya siya, ang ginawa ko, binend ko yung mga nasa sides. Hanggang sa sumakto yung fit niya dun sa headlights. Dahan-dahan lang yung pagbebend kasi baka naman maputol siya. Pwede kayo gumamit ng pliers tapos coverin nyo na lang ng tela para hindi magbakbak yung pintura. So ayan, saktong-sakto na yan. Maganda yung kapit niya, nakahug siya dun sa headlights natin. So alam natin magiging stable siya after natin ikabit yung holder. Sa kung makita nyo, may rubber padding siya dun sa gilid. So, hindi siya direct dun sa pintura ng headlights. Hindi natin kailangan mag-alala dun kasi hindi siya gagasgas dun sa gilid ng headlights. Balik na natin to. Ang first issue natin is hindi kasya. Masyadong maliit yung masyadong maliit to. Hindi siya kasya. Okay. Wala siyang protection dito. Ito. So, baka maggasgas siya. Magagasgas siya. Kung ngayon, gagawin ko muna to siguro ng rubber na paddings para at least meron tayong protection dito. Okay. Ano to? Interior ng bike to. Bubutasan lang natin to para maipasok ko siya dito. Para maipasok ko yung ganyan. Butasan natin siya sa gitna. Ginamitan ko na lang siya ng panghinang para maliit lang yung butas. Para maganda yung fit. Saka stretchable naman yan. Kusa namang lalaki yung butas niyan pag pinasok na natin yan. Natin yung kasi masyado maliit pero okay lang. Stretch na lang natin. Yung after nyan, gugupitan na lang natin yung mga excess na skin para malinis tignan. Tapos sa kabilang side, ganun lang din yung gagawin natin. So next issue natin is yung sa kabitan ng grill. Meron akong barena dito. Ngayon ang gagamitin kong pambutas is ito. Hindi ko alam kung ano yan. Pero didiskartehan na lang natin. Madali ko lang siya nabutasan kasi maliit lang naman yung difference niya dun sa pagpapasukan niya. Tapos niliha ko na rin para hindi bakbak yung mga sides niya. Wala siyang mga ngipin. Smooth na smooth ang pagpasok. Tapos sa barena, mas okay na yung dahan-dahan lang. Kasi mahirap naman pag napasobra ng laki. Mas okay na yung trial and error. So nakita ko kasya na siya, pwede ko na ulit ikabit yung magkabilang end. So kung papansin nyo rin pala, ang dami kong tuwalya dyan para hindi gumasgas yung mga nakalawit na parts dun sa other parts ng motor.
Pwede natin ikabit yung screw, pero wag natin gaano kahigpitan. Kasi mamaya i-adjust pa natin yung grills sa magandang orientation para hindi naman siya tabingi. Pag nakuha nyo na yung gusto nyong itsura, ayan, pwede nyo nang higpitan yan after. So ayan na, easy breezy. Inabot lang naman ako hanggang gabi. Pero madali lang talaga yan. Wala lang talaga ako mahiraman ng barena nung una.